tanong sa mga kapwa naming kabataan, inyong matutunghayan ang kanilang mga opinyon ukol sa patriotismo at nasyonalismo. May papakita ko yung pagmamahal sa sarili nating bansa dun sa pagtangkilik dun sa produkto na meron tayo nagawa sa bansang Pilipinas. And at the same time, mapapakita ko yung pagmamahal niya. So, sa tuwing, of course, meron tayong national anthem, kapag pinakita natin yung respect natin sa pamamagitan ng paglagay natin ng kamay natin sa ating puso. So, ayan. Okay, so medyo mahirap to. Pero yung para sa akin, yung nasyonalismo, ito yung pagmamahal natin sa bansa natin. So kung titignan mo, paano mo ba minamahal yung bansa mo, sinusuportahan mo yung mga produkto, yung mga, ano ba to, yung mga kultura, mga paniniwala, mga kinagisnan. So, sa palagay ko yung nasyonalismo, tungkol ito sa bansa at yung pagmamahal mo sa bansa. Pwede mong ipakilala sa iyong mga kaibigan kung gusto mong sila rin ay maging bahagi ng iyong kultura. Kung hindi man sila sa ngayon naniniwala na nakikibahagi. Halimbawa, sa mga kanta. So ngayon, parang unti-unting namamatay yung OPM, no? So, sumisikat yung mga K-pop at saka yung mga American singers dahil mas tinatangkilik sila ng mga Pilipino. Pero kung titignan nyo, yung kantang mga Pilipino ay mas maganda talaga. Makikita mo yung mensahe ng mga kanta, babaon sa puso mo. No? Kung talagang iintindihin mo lang yung kanta. Kasi minsan, naghahanap lang tayo na maganda yung tono, yung beat ng kanta. So, nahihikayat tayo. So, ako yon number 1 sa OPM, sa dulo tayo doon. No? Sa OPM tayo. And then, kapag naman sa sayaw din, no? Unti-unting namamatay yung ating pambansang sayaw. So, yung iba, napapamomoland. Pero, kailangan tayong traditional na sayaw na napakagandang panoorin kapag nasa teatro. So yun, kailangan din natin ipakita sa ating mga kaibigan na napakaganda ng kulturang Pilipino. Kailangan nilang tangkilikin dahil unang-una tayo ay mga Pilipino. So ayan. Sa pagsunod sa mga nakasanayan ng kultura ng isang Pilipino. Yung pagsunod sa batas natin, yun lang. Pagbibigay na respeto sa mga matatanda. Siyempre yung iba hindi na nagbibigay na respeto, di ba? Halimbawa yung mga kahit sa mga teacher, hindi na sila nagbibigay. Kaya dapat bigyan pa rin nila ng respeto yun kasi pangalawang magulang pa rin nila sa eskwela. Yung pagiging magalang, pagsabi ng mga opo sa mga matatanda, sumunod sa mga batas,